Selly, delikado ang lagay ni Vivian. Iligtas mo siya, please? Kaya pala ito ang dahilan kaya ka nagpakasal sa akin. Bibigyan kita ng lahat, maliban sa pag-ibig ko. Theo, walang hiya ka. Gusto ng dugo ko ni Vivian. Mamatay muna ako. Nag-counterattack na! Nag-counterattack na! Sinabi ko na eh! Pagka-scam sa kasal, naging berserk si Señorita Santos. Ang satisfying nito. Ang unang bahagi ay puro pagpigil. 500,000 na, napipigil pa? Tingin ko, hindi si Señorita Santos. Tingnan niyo. Ang emosyon na manonood, hindi ba't na-excite na? Pag nalaman ni Señorita Santos. Ang totoo sa scam na kasal, huwag ka nang magpilit. Sigurado magwawasak siya sa huli. Kung di siya magwawasak, sana mapasok ka sa libro na to at pahirapan ng bidang lalaki. Sinamahan ni Selly si Mateo sa ospital para mapacheck up. Di inaasahang dinala siya sa UR. Selly, ang bait ko sa'yo. Pero kahit konting dugo, di mo ibibigay kay Vivian. Huwag mo kong sisihin. Huwag niyo siyang intindihin. Wag. Wag. Pinilit mag-donate ng dugo si Selly at nalaman na may advanced cancer. Namamatay na siya at humingi ng awa kay Mateo. Theo, kailangan ko bang mamatay para magmahal ka ulit sa akin? Grabe. Sa sitwasyon na to, iniisip pa ng bida na magmamahal ulit ang manloloko. Grabe ang nobelang to. Tawag ng pulis! Baka namatay sa inis sa nobela! Buti nga, nagpanggap na satisfying pero sadistic. Selly, delikado ang lagay ni Vivian. Iligtas mo siya, please? Menya! Sa binti! Marisol Santos, baliw ka ba? Marisol Santos? Di ba sa live ko kanina? Pangalan to ng bida sa kwento. Nasaan ba ako? Sino ka? Welcome, tagapagdala, sa mundo ng kwentong mapait na sinaktan si Señorita Santos. Totoo ang sumpa ng fan. Naging bida ako sa kwentong mapait. Totoo palang kwentong mapait to. Tama, ikaw ang bida rito. Misyon mo ang sundin ang orihinal na kwento at makasama ang bida hanggang wakas. Mabuhay hanggang Disyembre 30, 2025. O yun ay ang araw ng kamatayan ng bida. Kung hindi, ang kamatayan ng bida ay kamatayan mo rin. Mawawala rin ang tunay mong sarili. Mahal ng bida ang kontrabida dahil inadwa ng kontrabida ang pabligtas ng bida sa kanya. Huaminin ko ang totoo. Sasabihin kong lahat at ipapagagot niya ako, ganito. Makakaligtas ba ako hanggang wakas? Selly, alam kong mahirap tanggapin to. Pero basta gamutin mo si Vivian, papayagan pa rin kitang manatiling Mrs. Reyes. Theo, makinig kang mabuti. Hindi ako si Maricel Santos. Isa akong nagbalik tanaw mula sa ibang mundo. Hindi rin totoo ang mundo rito. Isang nobela lang to. Ikaw ang bida sa nobela. Ang totoong nagligtas sa iyo ay... Anong nangyari? Namatay ba ako kanina? Opo, tagapagdala. Tayo nireveal mo ang sikreto, kaya ka pinatay. Pero bawat bagong tagapagbalik tanaw ay may isang pagkakataong magsimula ulit. Kung mangyari ulit to, ang ikaw sa totoong mundo ay mapapahamak din. Kaya, gagawa ba ako ng misyon kasama ang manloloko? Madali kang turuan. Habang nasa main mission ka, kailangan din tapusin ang side quests. Ang susunod na kwento ay, kagatanggi ni Maricel Santos sa pag-donate ng dugo, ipinakulong siya ng bidang lalaki. Kapag tumanggi ka sa pag-donate at nakulong, tapos ng misyon. Walang problema. Sanay ako dyan. Di ko akalain na nananadinit din ng bossing. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong mag-donate ako ng dugo sa kabit mo? Asa ka pa? Maricel Santos, baliw ka na! Baliw na nga ako! Ipakulong mo ko kung kaya mo? Akala mo ba di ko kaya? Nanay Chona, ikulong siya sa bodega.
Kapag di ako pumayag, huwag siyang lalabas. Gino, claustrophobic po si Aling Maricel. Madilim po ang bodegang yan. Baka po. May internet ba sa bodega? Sa Puang Villa po. Mabuti naman. Bye! Anong nangyayari sa babaeng to? Parang ibang tao siya ngayon. Sistema, nandito. Tapos na ba ang misyon ko? Opo, tinanggihan mo ang blood transfusion at nakulong ka na rin. Congrats tagapagdala. Tapos na ang face mission. 50 points ang reward. 100 points para sa isang RAV4. Pag 1,000 points, tapos na ang misyon sa kwento. Galinan mo! Munting bossing, madaling mahuli. Claustrophobic ang bidang babae sa original. Sa loob ng bodega, matapos ang matinding pagdurusa, hinimatay siya. Pwede ka rin magpanggap. Ang ganang lugar para mag-live. Sayang kung masayang. Di ako tulad ng bidang babae sa orihinal na lading umiiyak. Mga kaibigan, online na ang Joanna ng Pilipinas nyo. Aling Maricel, kumain po kayo. Nung nakulong po kayo sa elevator, 3 araw kayong di nakatulog. Ang lupit po ni Gino. Aling Maricel, wag matakot. Nandito po ako. Sugod! 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 Aling Maricel, ayos lang po ba kayo? Suga! Suga! Ano ba nangyari, Maricel? Patay na ako! Gino. Si Aling Maricel? Bakit? Nagmamakaawa na ba? Hindi po, hindi lang siya kumain. Sumisigaw pa siya ng malakas doon. Gino, tindan niya na po siya. Ginusto niya yan. Nagmamakaawa na ba si Aling Maricel? Hindi po. Matapos sumigaw ng ilang oras, tahimik na po siya. Baka may nangyari na sa kanya. Sa bodega. Aling Maricel! Aling Maricel! Aling Maricel! Ayos ka lang ba? Aling Maricel! Huwag kang mamatay! Aling Maricel! Tana, nakatulog lang siya. Nanay Chona. Aling Maricel! Ayos ka lang? Nanay Chona, ayos lang ako. Tahan na. Maricel, anong pakulo mo? Anong pakulo ko? Di ba ikaw ang kinulong sa bodega? Pero di kita pinagbawalan kumain. Kung magugutom ka, paano ka magbibigay ng dugo kay Vivian? Grabe. Takot ka lang pala masira ang blood bank mo. Madali yan. Tagapagdala, ang orihinal na may-ari ay nagbubuwang buhay. Tapos, ang bidang lalaki ay magpapadala ng regalo. At dahil naantig siya, kaya siya kumain. Parang mabilis yata. Naalala mo ko. Ang sakit ng dibdib ko. Ang asawa ko ng 2 taon. Niloko niya ako. Anong problema mo? Di ko rin alam. Masama lang pakiramdam ko. Pero sabi nila, gamot sa lahat ang bag, bahay sa lungkot, pera sa problema. Aling Maricel, bigay po ng Gino ang limited edition designer bag. Aling Maricel, bigay po ng Gino ang credit card na walang limit. Aling Maricel, bigay po ng Gino ang isang villa sa Tagaytay Heights. Iba talaga ang bossing. Ang galante. Ayos na ba? Magpapakabait ka na? Hi mga kaibigan! Welcome sa live ni Señorita Santos. Ngayon, may malaking giveaway tayo. Tingnan natin ang mga premyo. Ang mga premyo natin ay Limited Edition Spring Summer Collection, Designer Bag, Unlimited Black Card, at saka makikiraan isang villa sa Tagaytay Heights. Isasara ko ang mata ko. Mga nag-isa ngayon, mag-isa na kayo. Congrats sa lucky winner ni Señorita Santos. Nanalo ng villa sa Tagaytay Heights. Congrats sa kanya.
Anong problema, Vivian? Teo, napanood ko ang live ng ate ko. Natatakot ako na kung mapapatuloy siya, maubos niya ang yaman ng pamilya Reyes. Huwag mag-alala. Di niyo yan mauubos. Pero regalo mo naman yun sa kanya. Binigay niya agad sa estranjero. Sayang naman ang kabutihang loob mo. Kung masaya siya, sariwa ang dugo niya. Vivian, gagalingin kita. Mateo, gusto kong sumama sa'yo. Sige, ipapakuha kita ng driver. Mga kaibigan, ang raffle natin ngayon ay tapos na. Mga hindi nanalo, huwag madalala. May chance pa tayo sa susunod. Ate, sa akin mo ilabas ang galit mo. Huwag nating ipahiya ang pamilya Santos. Hindi ba siya ang kapatid ko? Bakit ka nandito? Dahil gusto mong sa'yo ako madalit, sasagarin ko na. Mga kaibigan, ipapakilala ko siya sa inyo. Sino kaya siya? Siya. Sino kaya siya? Siya, ang wisit kong kapatid. Baka nakita niya ang live ko kanina na may nagaganap na raffle, kaya sumingit siya. Bilang ang kanyang ate, dapat lang napagbigyan ko siya. Bibigyan ko siya ng regalo. Anong iregalo ko? Halika, kapatid, para sa'yo to. Bakit? Ayaw mo ba? Ate, yun ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Bahan naman, asawa ko ang sadya mo. Bakit di niya kunin ang regalo? Baka sa asawa ng streamer talaga siya? Di ba 3 ang ugat na parisukat ng siyam? Malinaw na ang sinabi ng streamer. Bagay sa akin ang regalo. Sa akin na lang. Tama na, Marisol. Mateo, Nagpakita lang si Vivian. Huwag kang masyadong bastos. Saan ako bastos? Nagbigay lang ako ng regalo. Ayaw niya. Napahiya pa ako. Ang ibig sabihin ng regalo, alam mo yan? Siyempre, alam ko. Isang baso habang buhay. Sayang lang. Ang kapatid ko, ayaw niyang maging magkapatid habang buhay. Vivian, nagpakita na ng kabutihan si Seri. Kunin mo na. Teo, kalata. Di, kunin mo na. Sa'yo ang malaki. Sana maging pamilya tayo habang buhay. Maricel, wag kang makyabang. Ay, kapatid, di ka pa umuwi? Naghihintay ka ba rito para maging babae ng asawa ko? Maricel, wag mong isiping panalo ka na. Ako ang mahal ni Mateo. Pinakasalan ka lang niya para sa akin. Maraming paraan para mapilita ako mag-donate. Pero bakit siya pumili ng pinakamasakit sa sarili? Baka palusot lang ang dahilan para sa iyo. Ang totoong dahilan ay dahil gusto niya ako, mahal niya ako, kaya niya ako pinakasalan. Tingnan natin kung sino mahal ni Mateo. Vivian! Sakit ng ulo ko. Ate, gusto ko lang dito magpahinga. Ayaw mo ba talaga sa akin? Punta ka sa ospital. Tiyak ko, doktor. Sally, bakit ang sama na salita mo? Masama ba? Nasa kamag ko na ang kabit na to. Di ba pwedeng magsalita? Hindi kabit si Vivian. Kung hindi dahil sa dugo ko. Pagkakasalan mo ba siya? Nagsinungaling ako dito. Pero saan pa ako nagkulang? Ang mga gastos mo ay ayon sa standard ni Mrs. Reyes. Bakit di ka pa kontento? Teo, wag na kayong mag-awe. Gusto mo kong umalis, ate. Alis na ako. Mateo, ang walang kwenta ko. Sakit ng katawan ko. Nangihina ako. Pwede mo ba akong buhatin? Vivian, magpahinga ka rito. Sally, tara na. Mateo, takot ako. Nandito ko. Huwag matakot. Sakto. Ayoko rin matulog sa basurang to. Sa akin tong kumot. Na pala, bagay tayong dalawa. Hanggang sa huli.
Sumusobra na talaga si Gino. Nanay, miss na miss kita. Ang batang to. Maagang nawala si nanay. Akala ko na makilala si Gino. Dapat siya sa kanya. Kaso, Natulog pa ang bruhang to. Di ka na makakatulog mamaya. Bilis! Itong mga basura, sulugin mo! Wag sunagi! wag sunugin. Senyorita Vivian, heirloom po ito ng nanay ni Aling Maricel. Huwag sunugin! Alipin ka lang. Tapa mong kalabanin ako? Senyorita Vivian, si Aling Maricel ang may-ari rito. Anong karapatan mong sunugin ang gamit niya? Nakita niyo yan. Kagabi, ang kasama ni Mateo ay ako. At si Maricel ay blood bag ko lang. Talaga? Aling Maricel! Ang tapang mong saktan ako! Magkapareho na. Hulihin niyo siya! Opo. Sinong susubok? Kapag nasaktan ako, pagbalik ni Mateo, lagot kayo! Aling Maricel! Nabi! Nanay, Chona! Gamit ng pate, nilagay pa sa kwarto namin ni Mateo. Malas. Wag! Nanay Chona! Wag sunugin! Nanay Chona! Bakit ka nang pagkamatay? Ito po ang tanging kayamanan ni Aling Maricel. Huwag sunugin! Tapag ka talagang aso. Kung ganon, mamatay ka na! Nanay Chona! Huwag sunugin! Pinakamahalaga po ito ni Aling Maricel. Baka mawala sa sarili siya. Mawala sa sarili. Di ba't mas mabuti yun? Nanay Chona! Paalala sa tagapagdala, natigir ang side quest na pumasok sa mental hospital. Ang susunod, ang ipapadala ka sa mental hospital. Sa orihinal, doon ang pinakamadilim na araw ng buhay mo. Huwag gagalaw! Umayos ka! Teo! Anong basurang kwento to? Sunugin mo yan, magwala ka. Sunugin mo! Sunugin mo! Anong ginagawa niyo? Mateo, sa wakas nakauwi ka? Baliw na si ate! Sa wakas, nandito ka na. Bumaliw si ate. Gusto ko lang itapon ng mga basura. Hindi ko inasahan na napasama ang gamit ni tita. Hindi ko talaga sinasadya. Masakit ba? Ayos lang. Tara, sa ospital tayo. Maricel, sorry ka. Kitang-kita mo, Maricel. Laging nasa tabi ko si Mateo. Teo! Umayos ka muna bago mo ko kausapin. Si Vivian ang unang nagsunog ng gamit ni Mama. At sinugatan pa ang kamay ni Nanay Chona. Bakit di ako pwedeng lumaban? Ate, kahit si Nanay Chona ang kusang nag-abot ng kamay sa apoy, naiintindihan ko kung sisihin mo ko. Dahil sa akin naman nagsimula to. Ate, kung masasaktan din ang kamay ko para gumaan ang loob mo, payag ako. Vivian, di mo kasalanan. Huwag kang ganyan. Selly, pareho kayong may mali. Sinakta mo rin si Vivian. Tama na to. Ang sugat ni Nanay Chona ang mahalaga. Saka na tayo mag-ayos. Boss Mateo, na-shock lang si Senyorita Santos. Wala naman siyang malaking sugat. Sige.
Mateo, di ba parang naging kakaiba na si ate? Parang ibang tao na siya? Matagal ko nang napansin. Ang dating Maricel ay maunawain at maalam, hinding-hindi kanya sasaktan. Maunawain na ang bitang babae sa orihinal at nagpapakumbaba. Pero di ako papayag na apihin. Anong ginagawa mo? Wala, blue lang to. Kaso, mawawala na ang ganda ng buhok mo. Marisol Santos, paliw ka! Buti lang, at ayos lang si Nanay Chona. Kundi, baka buhay mo pa ang mawala. Mateo, baliw na si ate. Dalhin mo siya agad sa mental hospital. Vivian, di pa ganun kalala ang lagay ni Selly. At may dahilan kung bakit siya nawala ng kontrol. Sorry, Mateo. Gusto ko lang tulungan si ate. Vivian, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero kung ipadadala si Selly sa mental hospital na yun, mas lalala lang ang lagay niya. Baka maapektuhan ang dugo mo. Naiintindihan ko. Salamat, Mateo. Pero, Huwag mag-alala, Vivian. Hahanap ako ng pinakamagaling na barbero para ipashave ang buhok mo at ipagpapagawa ng pinakamagandang wig. Wig! Wig! Sino may paki sa wig? Maricel Santos, sisiguraduhin ko mapapayat ka! Aling Maricel, ako na po. Nanay Chona. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. pero, dapat mas protektahan mo ang sarili mo. Huwag ka nang maging ganyan, ha? Pero, yun ang pinakamahalaga kay Aling Maricel. Kahit gaano pa kamahal ang gamit, mas mahalaga ang tao. Basta maging maayos ka lang. Maricel Santos, dahil mahalaga sa'yo si Nanay Chona, siya ang sisirahin ko. Selly, anong nangyari? Bakit nagka-infeksyon? Di ko rin alam. Sabi ng doktor, madaling araw nagka-infection. Huwag mag-alala. Magiging maayos to. Sino po ang pamilya ni Jenny Chua? Anong nangyari? Kailangan po ng emergency amputation. Pirmahan niyo po. Amputation? Di ko papayagan to. Sistema! Tagapagdala, nadetect kong side quest sa mental hospital ay di pa tapos. May problema ba kayo? Sa urinal, kamay ni Nanay Chona di naman pinutol, di ba? Mapoprotektahan mo yun, di ba? Kailangan mong iligtas ang kamay niya. Di pwede tagapagdala. Kaya ko lang baguhin ang tadana ng bida. Sa mga supporting character, bahala ng tadana. Layas! Opo, kailangan po ng emergency amputation. Pirmahan niyo po. Pakiusap, ilitas nyo ang buhay niya. Anong klaseng buhok to? Senyorita Vivian, itong wig, kailangan ng 2 hakbang. Unang hakbang pa lang to. Eh di bilisan mo at ilagay mo na. Huwag mo hayaang makita ni Mateo ang itsura kong to. Gino, Aling Maricel, nandito na po kayo. Nasa may karoon si Senyorita Vivian. Bilis! Bilisan mo at ilagay mo na! Vivian. Mateo, ako to. Sorry, Vivian. Kashi. Patit, kanina medyo nahilo lang si Mateo. Ayos lang ba sa'yo? Siyempre hindi. Mateo. Ate, bakit ang bilis niyo umuwi? Kumusta si Nanay Chona? Maglagay ka muna ng wig. Sa sala na kami, maghihintay. Bilisan mo at ilagay mo na. Vivian, pumunta ka ba sa ospital kagabi? Kagabi, hindi ba't ikaw mismo ang sumundo sa akin? Bakit pa ako babalik? Selly, sinabi ko na sa'yo, mabait si Vivian. Imposibleng siya. Maricel Santos, akala mo ba tangga ako para magbigay sa'yo ng ebidensya? Teo, may IQ mong yan. Nading bossing ka? Pinakaloob lang ng author. Anong ibig sabihin? Literal Len. Teo, may nangyari ba kay Nanay Chona? Wala kaming sinabi. Paano mo nalaman na may nangyari sa kanya? Hula ko lang. Sunog kasi. Pag di maayos ang paggamot, madaling magka-infeksyon. Talaga? Kung ganun na yung gabi, mag-ingat ka.
Mateo, ang weird ni ate ngayon. Natatakot ako. Pwede bang samahan mo ko? Huwag matakot. Dahil lang sa pagkawala ng paa ni Nanay Chona, kaya nawalan siya ng kontrol. Di kanya sasaktan. Cheo, mahal mo ko. Bakit di mo ko ginalaw? Mahina ang katawan mo. Ayokong saktan ka. Huwag mag-alala. Pag gumaling ka, bibigyan kita ng perpektong unang gabi. Teo, mahal kita. Tulog na. Ang ganda ng tulog mo para ipakiganti si Nanay Chona. Sunugin kita! Sunugin! Bakit ako nandito? Bakit ako nandito? Maricel, baliw ka na. Baliw ako. Baliw ako. Baliw ako. Bali na pala ako. Ate, huwag nang magpanggap. Gusto mo kong sunugin. Nakita namin mismo. Susunigin ko ang kapatid ko! Sunuki! Mateo, para litas tayo. Dalhin mo na si ate sa mental hospital para magamot. Di ako baliw! Di ako baliw! Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko! Di ako baliw! Di ako baliw! Maricel, huwag ka na mag-abala. Inutusan ni Mateo na ipasok ka sa ospital. Ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Kahit injection o electric shock, may paraan ang mental hospital para gamutin ka. Sa oras na yon, kahit ayaw mo, mababaliw ka rin. Talaga? Natatakot ako noon na di ka makontento sa pagkabaliw ko. Kaya sinabayan kita. Ngayon, ikaw naman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko lang, sino si Señorita Santos? Ako! Si ang pasyente ngayon! Siya ba si Dr. Lopez? Balita ko sa psychiatry. Isa tayong eksperto. Ngayon nakita ko kayo. Totoo nga ang balita. Paano nakilala ni Maisa si Dr. Lopez? Sobra naman. Nga pala, sino ka? Ko ang asawa ni Mateo Reyes. Dinala ko ang kapatid ko para magamot. Ikaw pala si Mrs. Reyes. Anong sinasabi mo? Huwag mag-alala. Sinabi na sa akin ni Mateo Jr. Dr. Lopez, wala akong sakit. Anong kalokohan yan? Siya ang pasyente ngayon. Ako ang nakatid sa'yo rito. Huwag mo ko hawak ha, Dr. Lopez. Ang mental state ng kapatid ko ay di-stable. Pasensya na po. Ayos lang, Mrs. Reyes. Ganito talaga ang mga pasyente. Dr. Lopez! Ikaw si Señorita Santos. Wala akong sakit! Siya ang pasyente! Dr. Lopez, wala akong sakit! Tulong! Tandaan mo kung sino ang Mrs. Reyes. Bumalik kayo! Ang emosyon ng kapatid ko ay di maganda. Madalas siyang magwala at kung sobrang sama, baka kumadata. Madingat po kayo. Huwag mag-alala, Mrs. Reyes. Isang injection lang. Tatahimik na siya. Salamat po. Magandang pakikipag-ugnayan. Mission ko lang pumasok sa mental hospital. Di sinabing tumira. O kung gaano katagal. Tapos na ba ang mission ko? Sistema, tama ba? Opo, tadapadala. Congrats sa pagkumpleto ng side quest sa mental hospital. 100 points ang reward. Kukunin mo ba ang reward? Kuha ang intermediate. Congrats, tadapadala! Nakuha mo ang isang intimate moment sa bidang lalaki. Pag ginamit mo ang skill na to, di makatanggig ang bidang lalaki. Tagapagdala, ito ang pinakamagandang pagkakataon para mag-develop kayo ng bidang lalaki. Sigurado ka bang reward to at hindi parusa? Oh, reward to, tagapagdala. Kung ayaw mo, pwede mong itabi muna. Leyas! Hello, Dr. Lopez. Huwag mag-alala, Boss Mateo. Nandito na si Señorita Santos. At na-admit na sa ospital. May mag-aalaga sa kanya. Salamat. Tingin mo, sobra na ba ako? Mahirap masabi. Pero ang asawa mo ipinasok sa mental hospital. Ikaw ang unang gumanito. Nag-aalala lang ako sa kondisyon niya. Gusto ko siyang magkaroon ng mas ekspertong gamot. Mas ekspertong gamot? Para sumunod ang tao, mas eksperto sila. Bakit ang sarcastic mo ngayon?
Boss Mateo, nung nahihirapan ng kumpanya last year, uminom si Aling Maricel hanggang sumuka. Nagpuyat sa proyekto hanggang umubo ng dugo. Ngayong gumangon na ang kumpanya, ipinasok niya siya sa mental hospital. Hindi ko alam kung ikaw ang may sakit o siya. Kailan siya umubo ng dugo? Bakit hindi ko alam? Di ba sinabi sa'yo ni Aling Maricel, ilang beses na siyang umubo ng dugo? Pinapahinga namin siya. Pero sabi niya kung di siya magpupuyat, ikaw ang magpupuyat. Kahit may sakit man si Aling Maricel, pwede kang kumuha ng doktor sa bahay. Bakit mo siya pinasok sa impyerno yun? Boss Mateo, ba't kayo mismo pumunta? Nasaan si Senyorita Santos? Nasa VIP room sa walo-walo si Senyorita Santos. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Mga walang kwentang doktor! Wala akong sakit! Bitawan niyo ako! Ayos sa maayos, eh. Silly! Silly! Mateo! Iligtas mo ako! Vivian, ikaw pala! Bumamon ka! Nanay Chona, may hawak na akong ebidensya na sinadya ka ni Vivian. Hindi ko siya palalampasin. Purito ng kino, si Senyorita Vivian. Huwag mo kong ipaglaban. Nanay Chona, wala kang anak na babae at wala akong ina. Kayo na ang magiging ina ko. Sa original, nagpatira ka ng atal para iligtas ang bida. Height hindi nag-match, pero ikaw ay naging liwanag sa buhay ng bida. Aling Maricel, anak ko. May tao na. Baba ko na, Nanay Chona. Pumasok ng walang paalam, akala ko pusa sa kalye. Maricel Santos, nag-adala pa ako sa mental hospital ka, kaya pinuntaan kita. Yung pala, ikaw ang napasok kay Vivian. Pumasok ka ng walang paalam. Akala ko pusa sa labas. Nag-alala pa naman ako sa kalagayan mo sa mental hospital, kaya pinuntahan kita. Di ko inasahan na ipinasok ko si Vivian. So, pumunta ka na pala sa mental hospital. Mukhang siya nakaalis na. Ang bilis. Ang bidang babae sa orihinal ay di ganyan kaswerte. Paglabas niya sa mental hospital, nangyari na yon pagkalipas ng 1 buwan. Matagal na siyang pinahirapan at halos di na tao. Ang kapal mo magsalita! Alam mo ba kung anong pinagdaanan niya? Anong pinagdaanan? Wala lang naman pinainom ng gamot. Dinaganan ng kuryente at inapi ng mga pasyente. Kaya pala. Sabi mo sa ospital na si Senyorita Santos ang pasyente at hindi si Mrs. Reyes. Matagal mo nang balak na ipasok siya at di para sa akin. Kung di ko ginawa to, ako sana ang ipasok, pinainom ng gamot at inapi ay ako. Sabangay! Mateo, akala mo ba ako pa rin ang uto-uto at inapi mong tanga noon? Ito ay ebidensya na si Vivian, ang dahilan ng pagkawala ng binti ni Nanay Chona. Imposible! Ang bait ni Vivian. Di niya gagawin yan. Theo, alam ko sa katayuan mo, ang pag-imbestiga sa mga totoo ay madali. Pero ayoko nang samahan ng isang tanga. Mateo, maghiwalay na tayo! Maghiwalay. Hindi! Di pwedeng maghiwalay ka dala! Ang susunod na side quest ay kasama sina Mateo at Vivian sa 3 tao na kwento. Ayon sa orihinal na kwento, paglabas ng babaeng bida sa mental hospital, manipuladong magmahal siya ng bida at paniwalain siya na magbigay ng dugo kay Vivian para masiguro ang lahat. Dinala niya si Vivian sa villa nila at formal na nagsimula ang kwento ng 3 tao. Sally, salamat sa dugo para kay Vivian. Mateo? Vivian? Titira ba talaga siya sa bahay natin? Siyempre. Ang sakit-sakit niya. Kapatid mo rin siya. Magkasama ang pamilya para maalagaan ang isa't isa. Maricel, gusto mo ba akong mamatay sa init? Paco! Ang sakit! Ayos ka lang. Maricel, mahina na ang katawan ni Vivian. Tapos, pabaya ka pa. Sorry, kukuha ko uli. Grabe! Iba talagang bidang babae sa set story. Kaya pa rin niya. Ikaw talagang dapat gawin to. Galingan mo, tagapagdala. Tiwala ko, ang mission to ay magagawa mo rin. Maghiwalay saan? Maghiwalay sa'yo. Mangmang, tama o mali. Nakita o mahina. Ngiti sa lungkot. Ang kalagayan niya ay talagang lumala. Dapat bilisan ang pagbibigay ng dugo. Sorry, Silly. Alam kong di patas to para sa'yo. Pero si Vivian, kapatid mo rin siya. Ano ngayon? Mula ngayon, titira siya sa atin. Pero huwag mag-alala. Pag gumaling siya, iuwi ko siya. Walang problema. Tuta tayo isang pamilyang nagmamahalan.
Sabi ko na eh. Mahal niya talaga ako. Di niya tatanggihan ang alok ko. Ipapahanda ko na. Assistant name. Boss niyo. May ipapadala akong files. Imbestigahan mo kung totoo. Opo. Ingat ka! Mag-ingat ka! Mahal yan! Maricel, walang hiya ka! Niloko mo ko! Di sapat ang mental hospital na to. Dapat sa slaughterhouse ka lang. Saan ka pupunta? Tenya, gusto raw ni Senyorita Vivian ang kwarto niyo. Di mo pa rin alam kung sinong amo. Dalhin sa bodega sa unang floor. Maricel, si Mateo mismo ang nag-uwi sa akin. Bakit sa bodega ako? Dahil ako ang may bahay dito. Kung gusto mo, dito ka. Kung ayaw, layas! Teo, nagpakabait pa ako na paghandaan ang kwarto niya. Pero parang ayaw niya. Boss Mateo, na-check ko na po ang files. Totoo po lahat. Si Senyorita Vivian na po ang nag-utos na guluhin ang gamot ni Nanay Chona. Hindi, Mateo. Baka di ko kayanin. Di pa ayos ang master's bedroom. Kahit ako sa guest room natutulog. Kung ayaw mo, bumalik ka sa Pamilya Santos. Payak na ako. Teo, wag mo kong palayasin. Mabuti naman. Ang gulo ng kwartong yon. Kung gusto mo makapag-ayos agad, linisin mo na agad. Ang pagod ko. Humanda ka, Maricel. Huy, senyorita, ang ganda ng kwarto mo. Pagod? Napapahinga? Bakit ka nandito? Sino nagsabing magpahinga ka? Magluto ka na. Trabaho yan ng katulong. Bakit ako? Kasi dahil sa'yo, na-hospital si Nanay Chona. Siya ang nagluluto dati. Kaya ikaw na ang papalit. Sabi mo, dahil sa'yo siya na ospital. May ebidensya ka ba? Ikaw talaga, ayaw umamin hanggat walang ebidensya. Magluto lang naman. Magluluto na ako. Siya, nag-apply bilang yaya sa amin. Sa performance niya ngayon. Ilan score niya? Kailan pa ako? Bakit? Gusto mo bang isipin ng lahat na aakiting mo asawa ko? Tama, first time ko maging yaya. Pasensya na po. Pasensya na po talaga. Teka. May isa pa. Maricel, ikaw! Leave 2. Sige, lalapan ko. Diabo! Vivian, kung ayaw mo magtimpla, sabihin mo lang. Di kita sisisihin. Bakit mo ba ako sinadya ang masunog? Mateo, hindi ah! Sistema. Gamitin ang skill sa malapit na ugnayan. Gamitin ang intimate skill. Sige, tagapagdala. Intimate skill sa bida ay na-activate na. 5 minuto lang ito. Sa loob ng 5 minuto, kahit anong gawin mo sa bida, hindi siya tatanggi. Mateo, ang sakit ng paa ko. Tingnan mo, napaso na. Tahin mo ko sa kwarto, please. Ganyan mo sa bida sa original. Parehong sitwasyon. Ibabalik ko sa'yo. Mateo! Maricel, babae ka! Masakit pa? Okay lang. Di naman napaso. Siyempre, di masakit. Blind na talaga ang bida.
Tiningnan ko na ang binigay mong files. Mali nga talaga si Vivian. May inutusan na ako magpadala ng 1 milyon kay Nanay Chona bilang tulong. Kahit gaano pa karami ang pera, di mababawi ang pinsala. Kapatid ko rin siya. Pwede ko siyang di ipakulong. Pero siya, dapat gumawa ng paraan para magbayad. Paano siya magbabayad? Gusto ko, habang wala si Nanay Chona, siya ang papalit sa trabaho niya. Tapos, mag-post siya araw-araw at mangolekta ng 50 likes. Sa ganito, makikita ni Nanay Chona na taos-puso siyang humihingi ng tawad. Sige, ikaw ang masusunod. Sasabihin ko sa kanya. Tagapagbala, tapos ng 5 minuto. Di na epektibo ang skill. Sa totoo lang, itong skill card mo, sayang lang ang paggamit. Dapat hinalikan mo siya. Ako, di ko talaga kaya. Teo, anong sinabi mo? Gagawin ko ang trabaho ni Nanay Chona? Magpo-post pa sa social media? At mangolekta ng 50 likes? Oh, Vivian. Para makabawi kay Nanay Chona, ito ang pinakamabuting paraan. Teo, anong sinasabi mo? Bakit ako kailangan bumawi kay Nanay Chona? May ebidensya na si Selly. Kung hindi mo gagawin to, makukulong ka. Si Bruhang yun na naman ang nagreklamo. Mateo, nagkamali lang ako nang hindi sinasadya. Pwede ako mag-sorry kay Nanay Chona. Pero pinapagawa mo sa akin na mag-post sa social media. Paano na ako haharap sa iba? Di ka pa nagpo-post ngayon. Pag di ka nag-post, di abot ng 50 likes. Mateo! Vivian. Tungkol kay Nanay Chona, pwede kong ipagpalagpas to. Pero pinagbigyan ka ni Selly na tumira dito. Pag ininis mo pa siya, ang pag-donate niya ng dugo ay mas mahirap na. Sige, magpo-post na ako. Nagsisimula ng magluto o masayang araw. Di ko akalain si Vivian, di na sa labas, magaling magluto pa sa kusina. Swerte ang makakakasal sa'yo. Kailan kaya ako maswertehin na makatikim ng luto ni Vivian? Salamat, Mateo. Bago kong katulong, di magaling magtrabaho, basta bata. Kakatweet lang ni Vivian, nadilinis daw siya. Di ko akalain na nagtatrabaho siyang katulong. Kaya, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Nakita ko si Boss Mateo nag-like sa post ni Vivian. Boss Mateo, magsalita ka naman. Vivian, tulungan kita. Salamat, Mateo. Oo. Katulong ko si Vivian. Pakilike naman. Teo, dapat pinaliwanag mo to. Oh, huwag magkamali. Temporary lang to. Tulungan niyo kami. Mag-50 likes tayo. Grabe! Kaibigan pala si Boss Mateo! Mateo! Ginawa ko na ang gusto mo. Ano pa ba? Di maasahan si Mateo. Kailangan kong gumawa ng paraan. Sistema. Opo. Tapos na ba ang side quest 3 kasama? Ang tamad mo, lading kailangan pakitang ipaalala. Opo, tagapagdala pinabati kita sa pagkumpleto ng side quest 3 kasama. Nakakuha ka ng 150 puntos. May natitirang 200 puntos. Pwede mo nang i-draw ang mid-tier price, ang low-tier price. Mas mabuti na to. Mid-tier price na lang. Anong meron? Para sa inyo ang mid-tier. Diyan ang ganda ng Reyna, talino ng henyo, lakas ng kalabaw, immune sa lason, at iba pa. Pero one-time use lang to. I-draw nyo na ba? Oo naman, i-draw ko! I-draw ang lakas ng kalabaw para itapon ng 2 yun. Pinabati kita, tagapantala. Nakuha mo ang one-time immune sa lason. Anong immune sala? May konti pa ring protagonist aura sa akin. Sakto naman itong madadamit. Lalasoning pa ako. Di tayong 3 sabay nating tikman. Vivian, kumagaling ka ng magluto, ha? Ang banggo! Ate, kain na. Hindi, magkapatid tayo. Heto, kainin mo to. Kainin ko to. Kain na. Maricel,
Alam ko magdududa ka. Ang totoo, yung pinagpalit mong mangkok ngayon ang may lason. Anong naging mali? Bakit lahat tayo nalason? Si Maricel lang naman ang nilason ko. Vivian, akala ko laxative o aphrodisiac lang. Di ko inakala na lalasunin mo ko. May immune sa lason ako. Gusto mo kong mamatay? Asa ka? Di ako pwedeng mamatay. Kung mamatay ako, ang malaking yaman na to, sino magmamana? Tema, bakit sila rin immune sa lason? Tagapagdala, ang bida at mahalagang kontrabida ay may proteksyon din, kaya di sila mamamatay. Maricel, bakit ayos ka lang? Senyorita Santos, hindi po siya ayos lang. Ang dami ng arsenic na nainom niyo ay halos magkapareho. Kaya lang ang katawan niya ay mas malakas, kaya hindi siya masyadong marupo. Marupo ako? Subukan mo kaya maging asingan! Sige na. Makakalis ka na. Kaya, bakit may arsenic sa lugaw? Vivian, kung ayaw mong magluto, edi wag. Bakit mo pa nilaso ng lugaw? Kailan ko ba nilason yan? Ikaw kaya! Nung umalis ako nang tawagin ko si Mateo, nilason mo ang lugaw! Teo, ako nagluto ng lugaw. Kung may nalason, ako ang masisisi. Di ko gagawin ng bagay na to. 'Di ba? Tingnan natin ang CCTV para malaman natin. Di ba sabi ni Mateo para sa privacy? Walang CCTV sa villa. Kahit di ko alam ang lason. Pero kung nakita niya akong nablason, wala na akong laban. Seri, nakalimutan mo ba na walang CCTV sa villa? Buti na lang. Maricel, ikaw lang ang ayos. Kung sasabihin kong binayaran mo ang doktor, paano ka mapapaliwanag? Sino nagsabing wala? Sino nagsabing wala? Sinong nagsabing wala? Paano nangyari to? Vivian, bakit mo ginawa to? Hindi yan totoo, Mateo. Gusto ko lang siyang lagyan ng asukal. Nagpapalusok ka pa? Vivian! Ang lupit mo naman! Para isisi sa akin, kahit sarili mo, sinaktan mo. Gaano ba talaga kita kamumuhian? Maricel, sinisiraan mo ako. Gusto ko pa ng dugo mo. Paano ko to papatayin? Minsan, kapag nalunod sa galit, gagawa ng mga walang katwiran. Kahit si Nanay Chona o kahit ako, tinuturing mo kaming peste. Pero inosente si Mateo. Sabi mo mahal mo si Mateo, pero nilason mo siya. Dahil pinapag-post ka niya para sa mga likes? Hindi! Vivian, nakakadismaya ka. Hindi yan totoo, Mateo. Pinagbantay mo ako kay Maricel. Medyo nainis lang ako. Pero hindi ko inisip na gumanti sa kanya. Mateo, maniwala ka. Umalis ka paglabas mo. Ayaw kong makita ka ba? Mateo, hindi! Tara, sa VIP ward tayo. Mateo, paano na ako? Ikaw na bahala. Mateo, papasukin mo na ako. Alam kong mali ako. Hayaan mo kong ipagluto kayo ng huling beses. Mula ngayon, di na ako manggugulo. Maghahanap ako ng lugar na walang tao at tahimik na mamatay. Mateo! Pasok. Pinatawad mo pa. Kaya pala sa orihinal, ang haba ng paghihirap. Selly, gusto ro ni Vivian kaming ipagluto ng huling beses. Bilang paalam. Di ipagluto. Parang katulong. Selly, alam ni Vivian na mali siya. Paano kung ngayon, patawarin na natin siya? Sige, bakit hindi? Mas marami kang nga ding paglilinis ng tiyan. Kung kaya mong patawarin, bakit ako mag-aalangang? Ate, pwede bang tulungan mo ko? Sige. Vivian Santos,
Tingnan nga natin kung anong pakulo mo. Ate, pakitulong naman. Mag-iwan ng kamatis. Kung makita ni Mateo na nahimatay ako rito, sa tingin mo, hahayaan niya ba akong mamatay? Ate, ikaw! Gusto mo palang mamatay? Gusto mo palang mamatay? Congrats na kapadala, natanggap ang side quest, blood transfusion sa kontrabida. Hula ko na ng side quest ang blood transfusion. Nagpakamatay ang kontrabida. Dapat sa pag-iwan niya ay sapat na yon para sa blood transfusion. Akala mo ba gusto niyo mamatay? Sa ugali ng bidang babae sa orihinal, tiyak na lalaban siya at di siya tutusukin. Di niya inasahan na ako ang nakaharap niya. Vivian! Maricel, anong ginawa mo? Kanya yung ginupit. At siya ang nagpatusok sa tiyan niya. Bahala ka kung maniniwala ka. Baliw ka talaga! Mateo, pinipilit mo ba akong mag-donate kay Vivian? Kung ayaw mo, makukulong ka sa attempted murder. Sigurado ka bang sa transfusion? Walang mangyayaring aberya na maging full blood transfusion. Hindi magiging full blood transfusion. Sa kwento, wala kang pakialam sa buhay ko. Maricel, ang bait ko sa'yo. Pero kahit konting dugo, di mo ibigay kay Vivian. Huwag mo kong sisihin. Hayaan niyo na siya. Ate, dugo lang naman. Ayaw mo pa rin. Teo, parang hindi ko na kaya. Nakakatawa. Akala ko pag napunta ako rito, magbabago ang isip ng bida. Tagapagdala, huwag sumuko. Sa tingin ko, ang side quest mo ay maayos na. Pero, siguraduhin mo mabuhay ka. Kung mamatay ka sa pag-donate, ikaw sa totoong buhay ay mawawala rin. Sige, ibig sabihin, may extra life ang bida kontra bida. Ako lang walang armor. Bilis! Anong problema? Dahil sa sobrang pag-donate, hindi pa magaling ang lumang sukat at may bagong sukat pa. Imposible! 6 na buwan na ang huling donasyon niya. Mateo, sa nakalipas na 6 na buwan, ilang beses akong dinala ni Vivian para mag-donate ng palihim, wala ka talagang alam? Boss Mateo, wala na po talagang mapupuntahan ng karayom. Tingnan niyo po. Vivian, senyorita, Vivian Santos. Grief na po siya. Kailangan na po ng blood transfusion. Iligtas niyo ko! Boss Mateo! Sandali lang. Baka may ibang paraan. Boss Mateo! Ang kondisyon ng pasyente, hindi na pwedeng maghintay. Blood transfusion na. Vivian, di ako makapag-donate ngayon. Huwag ka lang magsisi mamaya. Ate, salamat sa'yo. Maricel Santos, katapusan mo na yun. Mabuti, Vivian. May nakita ako. Anong ginagawa niyo? Hihina na ang katawan ng tagapagdala. Maganda na para sa huling sandali. Ayos na ako. Hahanap ng susunod na tagapagdala. Bumalik ka rito! Masama to! Ang pasyente ay may matinding allergic reaction. Stop ang blood transfusion! Bilis ng tibok ng puso. Talin ang metoprolol. Di ba sabi ko maghintay? Bakit kayo nag-decide mo transfusion? Sorry, Boss Mateo. Senyorita Vivian, hindi na pwedeng maghintay. Bakit siya naka-allergy? Hindi ito ang unang beses na gamitin ang dugo ni Selly. Ayon sa initial findings, mukhang sa dugo ng donor sa loob nito, sobrang taas ng aspirin. Kaya ang recipient nagka-acute allergy. Bakit ka uminom ng aspirin? Sakit ng katawan ko. Kaya uminom ako ng aspirin. Uminom ka ng aspirin, bakit di mo sinabi? Alam mo ba, baka mamatay siya. Sinabi ko na nga, di ako pwedeng mag-donate na yon. Kayo ngayon ang nagpilit.
Vivia! Ang bida babae sa original para mag-donate kay Vivian, hindi umiinom ng aspirin. Di ako ganyan katanga. Ang galing ng napili kong tagapagdala. May backup plan ka pala. Nandito na ang sistema! Tagapagdala, ang ginawa mo ay sobrang hindi inaasahan. Nasa operating table ka na, pero nataya mo makaligtas ng walang dalos. Tatanungin kita, nag-donate ba ako kay Vivian? Natapos ko ba ang misyon? Siyempre! Congrats, tagapagdala! Natapos ang side quest na mag-donate sa kontrabida. Natakuha ng 200 points. Pwede kang bumunot ng isang mid-tier reward o kaya bumunot ng 2 low-tier reward. Gusto mo bang bumunot? Puno, mid-tier. Start na! Congrats, tagapagdala! Natakuha ng advanced slot skill! Ayos to! Pwede ka ring pumili kahit anong mahalagang eksena at i-advance ito. Kung ang paggamit nito ay mapapabago sa kwento, hindi ka mananagot kahit paano. Ayos! Di na kailangang sumunod sa orihinal na kwento. Kailan ba to? Anong kailan? Tinatanong mo ba kung kailan si Vivian kumuha ng dugo ko? Hindi yan. Pero sagutin mo rin. Boss Mateo, naging blood bank na ako. Tapos kayo mo lang tinanong, di ba ang plastic mo? Eh, yung matay mo. Kailan mo nangyari? Boss Mateo, ang calcification ng atay ng asawa niyo ay napakagrabe na. Ang detalye nito, kailangan pa ng mas pinaikling pagsusuri. Pero dapat maghanda na kayo. Yan po lang ang sinasabi mo. Tagapagdala, huwag nang lumaban kahit maka-check up ka pa. Walang silbi yan. Ang pagkamatay ng bida sa cancer ay nakatakda na sa orihinal. Hindi mo na mababago. Advanced liver cancer. Sakto para maagaw ni Vivian ang pwesto ko. Noong nakaraang taon, nang mahirapan ng kumpanya, uminom si Aling Maricel hanggang sa magsuka, nagpuyat sa proyekto hanggang sa magduda. Na yung bumangon na ang kumpanya, ipinapadala mo siya sa mental hospital. Di ko alam kung ikaw ang may sakit o siya. Ayoko mamatay si Vivian. At di ko rin naisip na mamatay ka. Wow! Natouch ko! Nag-aalala si Boss Mateo kung mabubuhay pa ako. Kailan ba ako hindi nag-alala kung mabubuhay ka? Pinadonate ka lang kay Vivian. Gusto mo na akong mamatay? Boss Mateo, nakalimutan mo na? Hindi yung blood donation. Kinuha niya lahat ng dugo ko. May pag-asa pa ba akong mabuhay? Dahil sinaksak mo siya. Kung hindi, di kailangan mo palit ng dugo. Oh, Boss Mateo, tama ka. Puntahan mo na si Doña Vivian mo. Huwag mo kong istorbohin. Sa orihinal, napanggap na patay ang bida. Hinabol ng bidang lalaki hanggang sa libinan. Pero walang kwenta ang huli mong pagmamahal. Sinong may pake? Malayo na si Vivian sa pananib. Pero Magpahinga ka na. Congrats, tagapagdala! Na-unlock mo na ang bagong side quest. Iwan ng bida! Madaling ka rito. Madali lang to. Alam mo ko! Sa wakas, malayo na sa basura at mamumuhay ng maayos. Teo, di mo ba ako masamahan pa? Masakit pa rin ang pakiramdam ko. Tatanungin kita, halos mapapaya ko na si Selly na magdunit sa'yo. Bakit mo pinutono ang pulso mo? Kinukwestiyon mo ba ako? Nakalimutan mo na ba na may CCTV sa bahay si Selly? Ang nangyari noon, nakita ko lahat. Mateo, sorry. Vivi Santos, kailan ka pa naging ganyan kasama? Ako, masama? Mateo, di ba sabi mo pinakasalan mo si Selly para mag-donate ng dugo sa akin? Mahigit 1 taon na. Nagpumilit ba siya? Kung di ko siya palihim na pinapadonate, patay na sana ako. Kahit pihira ang dugo, di lang si Selly ang may ganon. Kung wala sa blood bank, kaya kong hanapin kahit saan. Pero ang dugo ng iba ay nakakasama sa akin. Sabi mo mismo. Kaya mo siya pinakasalan, di ba? Ignorante lang ako noon. Akala ko, mas okay ang dugo ng kamag-anak. Na yung galing sa blood bank ang dugo, na kailangan ka rin, di ba? Kahit ano pa,
Si Selly mula ngayon, di na magdudonate sa'yo. Mateo, iwan mo na ba ako? Huwag mong kalimutan. May utang ka sa akin. Babayaran ko ang utang ko. Pero di kasali si Selly. Maricel Santos! Asawa ko. Boss Mateo, umalis na po ang asawa niyo. Di po ba sinabi sa inyo? Ang babaeng to, iniisip pa akong pag-ipunan. Selly, may magandang balita ako. Chino? Kakarating lang po ni Aling Maricel at lumabas na po ulit. Sinabi ba kung saan? Wala ko. Sorry, ang numerong tinatawagan mo ay hindi makontakt. Dati lagi niyang gusto na sumali ako sa mga kaibigan niya. Kukunin ko siya ngayon. Siguradong magugulat siya. Ayos lang. Kung may cancer ka, syempre mahirap. Natural lang na maglabas siya ng nararamdaman niya. Si Selly, di pa nagpupuyat. Ang gabi na, nasaan na ba siya? Baka naman magpagkamatay siya. Boss Mateo, 1 oras na nakalipas. Nag-report si Aling Maricel sa pulis. Sabi niya, kung may hahanap sa kanya, wag nang mag-alarm. Umalis lang siya. Di siya magpapakamatay. Sabi ng pulis, umalis lang siya. Pero bakit siya alis? Boss Mateo, di niyo ba talaga alam kung bakit umalis si Aling Maricel? Ang babaeng sobrang mahal niyo. Biglang umalis. Sigurado. Alam ko na. Siguradong ayaw niya humapagod. Ang tanga. Ako, ang panggulo ng Reyes Corporation, matatablan ba ng simpleng cancer? Boss Mateo, posible kaya na di siya takot mapagod kayo? Sabagay, di pa niya naimpake. Sa 1 linggo ay birthday ko na. Sigurado magsisurprise siya. Tama po kayo. Boss Mateo, antok na po ba kayo? Sige, magpahinga ka na. Dodoble lang sweldo mo ngayong buwan. Ang Life Model Project natin ay natapos na ang initial planning sa susunod na 6 na buwan. Matatapos ang development at testing. Boss Mateo, may mungkahi pa po ba kayo? Boss Mateo, Boss Mateo. Sabihin mo. Ang proyektong to ay naisip ni Aling Maricel. Ang core technology ay galing din sa kanya. Mungkahi ko na bumalik si Aling Maricel para pamunuan ang testing. Ano sa tingin niyo, Boss Mateo? Tama ka. Ang proyektong to ay dapat ihando ni Selly. Bukas, opisyal ko siyang itatalaga bilang pinuno ng ay Life Model Project. Sige, dismiss na. Selly, ang inihanda mong birthday surprise, panahon na para ipakita. Hello, Selly. Theo, pupunta ako sa kumpanya mo bukas. May sasabihin ako. Narinig mo yon? Pinaghahandaan talaga niya ang birthday surprise ko. Sige, nasaan ka? Susundun kita. Wag na, sa kumpanya na tayo. Kakaiba. Dati kasi, sa hotel niya ako binabate. Gusto ba niya sa kumpanya ngayon? Mukhang tama nga. Boss Mateo, sa totoo lang, sa sinabi ni Aling Maricel, parang hindi niya babatiin ang birthday mo. Ikaw ba ang mas kilala o ako? Birthday ko, pwede ako mawala. Pero hindi siya. Bakit ka nandito? Mateo, miss na kita. Pag walang kailangan, huwag ka nang pumunta rito. Theo, di ba sabi mo pag gumaling ako, gagawin mo ko Mrs. Reyes? Bakit na yan bawa na ako pumunta rito? Pero ngayon, si Selly ang Mrs. Reyes. Huwag ka makwala. Di ako nagwawala. May magandang balita ako sa'yo. Tingnan mo to. Buntis ka? Kaninong anak yon?
Anong ibig mong sabihin? Sino pa ba kundi ikaw? Di kita ginalaw kahit kailan. Mateo, nakalimutan mo na ba na uminom tayo last month? Pero sa tanda ko, wala namang nangyari. Kaya ang ibig mong sabihin, handa kong isakripisyo ang reputasyon ko para manloko. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung sa akin talagang batang to, ako ang bahala. Boss Mateo, nandito na si Aling Maricel. May maghahatid sa'yo pa uwi. Seri. Sabi ko na di mo malilimutan ang birthday ko. Birthday mo pala ngayon? Di ba't nandito ka para sa birthday ko? Tuwing ganitong oras, ang bidang babae sa orihinal ay naghahanda para kay Mateo ng birthday party. Tamang-tama ang dating ko para bigyan siya ng birthday surprise. Tama ang hula mo. Ngayong araw, nandito talaga ako para mag-surprise. Kita mo? Sabi ko na nga ba, di niya ako kayang mawala. Kayo po talaga ang nakakakilala kay Aling Maricel. Sally, may inihanda rin ako na sorpresa para sa'yo. Halaga? Mga kasama. Ang AI Life Model Project ay ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya natin. Pinag-uukulan ito ng pansin ng buong mundo. Kapag naisa katuparan nito, makakabenepisyo ang buong sangkatauhan. Kaya, ang pinuno ng proyektong ito ay magiging vice-presidente ng Reyes Corporation. Alam nating lahat na ang pagbuo ng proyektong ito ay dahil sa ambag ni Selly. Kaya ipinapahayag ko rito, ang pinuno ng AI Life Model Project ay si Maricel sa... Boss Maricel, welcome back! Boss Maricel, sa inyo, ang AI Life Model Project ay tiyak na magtatagumpay. Ito ba ang sinabi mong sorpresa? Masaya ka ba? Alam kong gusto mo ring bumalik sa trabaho. Kaya hinanda ko para sa'yo ang isang malaking regalo. Salamat sa suporta nyo. Ang totoo, ang pagbalik ko rito ay may sorpresa rin para kay Boss Mateo. Wow, ang inggit ko! Ito ba ang tinatawag na mutual love? Sa wakas, makikita ulit sina Boss Mateo at asawa na magsama sa negosyo. Seri, ang inihanda mong birthday surprise ay ano? Salamat sa papuri, Boss Mateo. Dati, para tulungan ang Reyes na malagpasan ang pagsubok, nagpuyat ako ng ilang gabi para mailabas ang plano ng AI Life Model Project. Ang core content nito ay personal kong knowledge patent. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Ang papalit ko rito ay para lang bawiin ang patent ko. Isa pa, ang proyektong ito di na pwedeng gamitin ng Reyes Corporation. At wala na kayong kinalaman dito. Seri, di ba sabi mo may birthday surprise ako? Dahil binalik mo na ang patent, may mas maganda ka bang ibibigay sa akin, di ba? Hindi Ayaw mo ba sa birthday surprise na to? Sabi mo kanina, susuportahan mo kung bumalik sa trabaho. Pero sa pagbabalik mo, di ba Reyes ang pinakamagandang opsyon mo? Kahit maganda ang Reyes, sa'yo pa rin yan. Sa totoo lang, nagtayo ako ng tech company para sa AA Life Model Technology ang research nito. Maari itong tawaging complete version ng AA Life Model Project. Kung may interesado sa proyektong ito at gusto niyong sumali, pwede niyong kontakin ako kahit kailan. Na pala, happy birthday, Boss Mateo. Maricel Santos. Buntis ako kay Mateo. Oh, talaga? Ang bets talaga sa ama ng bata. Ma, sinabi ko na. Hirap kang gumalaw. Huwag mo na akong tulungan. Ayos lang. Pinitas ko lang to. Kaya ko kahit isang kamay. Na pala, ma. Gawa ko to. Bionic hand model. Nasa huling pagsubok na. Malapit na tong i-produce. Ma. Sorry po. Dahil po sa akin. Naku, bata ka. Anong sinasabi mo? Kahit isang kamay, kapalit ng mabait na anak, swerte ko na yan.
Uy, gabi na. Sino yan? Titingnan ko. Sally, nandito si Gino. Si Mateo? Paano siya nakahanap dito? Sa kakayahan ni Gino, madali lang mahanap to. Ano gagawin natin? Papasukin ba natin? Siyempre! Hindi. Oh. Sally, alam kong nandito ka. Susunduin kita. Uwi na tayo. Hello, admin ba to? Bakit kahit sino pinapapasok nyo? May estranggerong lalaki na sumisigaw sa pinto namin. Matagal na siyang kumatok. Punta kayo rito at ilayo siya. Sige, sige. Sally, di kita sinisisi sa pagkuha ng AI project. Kung gusto mo magtagumpay, suportado kita. Basta sumama ka sa akin, kaya nating pag-usapan. Gino, may nagrereklamo sa pagpasok mo. Umalis ka na po. Alam niyo ba kung sino ako? Ako, ang Pangulo ng Reyes Corporation. Asawa ko ang nasa loob. Ang kakaiba ng trip ng mayaman. Gusto pa ng 50 plus na matanda. Anong matanda? 20 anyos pa lang ang asawa ko. Ang alam ko lang, 50 plus na may-ari dito. Umalis ka na. Tatawag kami ng pulis pag di ka umalis. Sadie! Sadie! Ano ba? Bitawan niyo ko! Nay, buti na lang ang titulo ay nasa pangalan mo. Hey, ang nangyari kay Gino ngayon ay gawa niya rin. Buksan niyo! Pag bumalik si Mateo, lagot kayo. Buksan niyo! Teo, sa wakas, nandito ka na. Magdamag kitang hinintay. Sabi nila wala ka pa, kaya di ako pinapasok. Nilalamig at gutom na ako. Di ba sinabi ko, huwag ka nang gumalik? Ayoko rin manggulo, pero ikaw ang tunay na ama niya. Kahit magpaliwanag pa ako, di ka makikinig. Kaya, bago lumabas ang resulta ng DNA test, di ako nangahas lumapit. Pero ngayon, Mateo, kahit ayaw mo sa akin, huwag mong ayawan ang anak natin. Sabihin mo, paano ka magpapalaglag? Teo, anak ito ng pag-ibig natin. Hindi ko ito ipapalaglag. Ang mahal ko ay ang mabait at magandang Vivian Santos. Hindi ang masamang babaeng tulad mo. Walang perpekto. Kahit mabait ako, may mga oras na nawawala ako sa sarili. Mateo, kahit anong mangyari, inosente ang bata. Naglami ka buong gabi. Magpahinga ka muna. May anak na tayo. Siguradong pakakasalan mo ko. Hello? Boss, Maricel, maayos ang proyekto natin. Kung ang huling neuron test ay magtagumpay, makakagawa na tayo ng kumpletong produkto. Sige! Salamat sa inyo! Ang makasama kay Boss Maricel ay karangalan ko. Sistema. Bakit di pa na-trigger ang new mission ko? Tagapagdala, dahil sa pag-alis mo sa bidang lalaki, ang side quest ay sobrang bilis mga tapos. Kaya parang ang tagal ng oras. Gusto mo, i-pull mo yung points from last time? Ang kapal ng mukha mo! Nung umalis ako sa bidang lalaki, 100 points lang binigay mo. Ano iraradyo ko? Wala akong pake. Dadamitin ko agad ang plot skill para agad-agad makita ng bidang lalaki ang journal ko. Sige. Pero tagapagdala, paalala lang ha, ang journal ng orihinal ay puro lang pag-ibig ng bida sa lalaki. Sa plot, wala itong silbi. Sino may sabing walang silbi? Eh di ako na ang magsusulat. Di ko lang inasahan na paglipas ng 2 buwan, yung manlolokong yon kahit minsan di pumasok sa kwarto ko.
Paboritong pagkain ni Mateo steak a la Filipina. Kaunting black pepper lang. Paboritong inumin ay agave root at 4 drops ng orange juice. Si Vivian ba ang gusto ko? Pero bakit? Nang malaman kong anak ko siya, sa puso ko, wala man lang akong tuwa. Di pala siya ganun katanga. Alam na niyang si Mateo ayaw na sa kanya. Ang dami niyang tinala. Pero wala ang mahalaga. Tutulungan kita. Bumibilang na ang oras ko. Ang buhay na walang paki ang magulang at niloko ng asawa at kapatid ay tapos na rin. Sa bulok na mundong to, wala nang iiwan. Ang tanging pagsisisi ko lang. Di ko pa nakita ang batang lalaki noon. Di ko alam kung ayos lang siya ngayon. Buti na lang, pareho kaming may heart-shaped birthmark. Kung makita man sa susunod na buhay, madali siyang makilala. Hindi si Vivian ang nagligtas sa akin. Si Selly. Tito, tita, ang nagligtas sa akin nun, si Senyorita Vivian Santos ba talaga? Boss Mateo, ang pagligtas ni Vivian noon ay likas lang at walang hinihinging kapalit. Kung mahirap sa'yo, nagkakamali po kayo. Hindi po yon ang ibig kong sabihin. Tagapagligtas ko po si Vivian. Aalagaan ko po siya habang buhay. Boss Mateo, kawawa si Vivian. May hemophilia na siya mula pagkabata. Ang buhay niya, maaari itong tapusin anumang oras. Kung kayo na ang mag-aalaga sa kanya, panatag na ang loob ko bilang ina. Maricel Santos! Bakit umalis na siya? Nasa sirang bahay pa rin ako. Teo, sakto ang dating mo. Buntis na ako ngayon. Pwede bang magpalit ng kwarto? Mateo, sabi ko na di ka ganyang kalupit sa akin. Yung birthmark? Ha? Yung heart-shaped birthmark? Di ba sinabi ko na sa'yo na tinanggal ko na? Hindi mo tinanggal yun. Wala ka talaga nun. Naniwala naman siya sa palusot ko. Bakit na yan niya tinitingnan? Teo, anong problema? May sinabi ba si Maricel sa'yo? Anong kinalaman ni Selly? O alam mo na ba? Na ang nagligtas sa akin ay si Selly? Hindi, Mateo. Ako ang nagligtas sa'yo. Pwede kang umayaw, pero wag mo kong pagbintangan. Ang kapal mong sabihin yan. Pamilya mo'y niloko ako. Para iligtas ka. Muntik ko nang mapahamak si Selly. Wala ba kayong konsensya kay Selly? Ha? Hindi yan totoo. Totoo ang sinasabi ko. Kung hindi ka lang buntis, matagal na kitang pinatay. Ma, alam na ni Mateo na si Maricel ang nagligtas sa kanya. Congrats sa gapagdala! Na-trigger ang bagong side quest. Maghiwalay kay bidang lalaki. Kailangan ko talagang mag-umpisa. Kung matatapos ang mission to, magkano ang points? 200 points tagapagdala. Kung ganun, para sa target na 1,000 points, 300 points na lang. Di pa tapos ang misyon. Kailangan pang magsikap. Galingan mo, Maricel. Hello, Selly. Tatawagan sana kita. May mahalaga akong sabihin sa'yo. Mateo. Maghiwalay na tayo. Hello, Assistant Rim. Si kasohin mo. Ipapunta ang doktor sa bahay. Kunin ang DNA ng sanggol ni Vivian at i-match sa akin. Boss Mateo, hinalan niyo po ba na ang binigay ni Senyorita Vivian na DNA test ay may problema? Di ko siya ginalaw. Ano sa tingin mo? Opo, asikasuhin ko na. Trevor Lee. Boss Mateo! 有看到 quote sa Civil Registry. Civil Registry? Boss Mateo, papakasal ba kayo ni Senyorita Vivian? Pero hindi ba dapat mag-divorce muna kayo ni Aling Maricel? Kailan ko sinabing papakasal ako kay Vivian Santos? Si Selly ang napupunta sa akin sa Civil Registry para mag-divorce. Ano? Boss Mateo, para kay Senyorita Vivian, mag-divorce kayo ni Aling Maricel? Magmaneho ka na lang habang buhay. Opo.
Seri, maroon ka bang heart-shaped birthmark? Ano pakialam mo? Mateo, huwag mong kalimutan na nandito tayo para mag-divorce. Selly, patawad. Akala ko si Vivian ang nagligtas sa akin. Kaya nangyari ulit-ulit na nasaktan kita. Kaya ikaw? Ako, ang iniligtas mo noon, ang batang lalaki. Selly, huwag na tayong mag-divorce. Babawi ako sa'yo habang buhay. Habang buhay? Mateo, matagal pa ang buhay mo. Ang buhay ko, ilang buwan na lang. Kung naaawa ka talaga sa akin, utang mo ko noon, utang mo ko ngayon. Ngayon din, bilis, agad-agad, mag-divorce na tayo. Kung ito lang, para maging masaya ka, payag ako. Yamang, kinukwenta na ng abogado sa'yo lahat. Pati sa Reyes Corporation, lahat ng shares. Theo, nambababae ka, dapat wala kang madala. Seri, aminado ako. Nagustuhan ko si Vivian. Pero dahil lang akala ko siyang nagligtas sa akin. Huwag nang magpalusot, basura. Paano kung lalaki ang nagligtas sa'yo? Mamahalin mo rin ba? Nga pala. Huwag na. Di na tayo magkikita. Shelly, ililigtas kita. Congrats tagapagdala! Tapos ng side quest ng diborsyo sa bidang lalaki. Nakakuha ng 200 points. Kulang na ng 300 para sa 1,000 points. Kailangan mo lang tapusin ang huling misyon. Mabuhay hanggang Disyembre 31 para makabalik sa totoong mundo. Ang lakas ko ngayon. Mabuhay hanggang Disyembre 31. Siguradong kaya yan. Talaga? Subukan mong pakiramdaman. Tingin ko, hindi ka sistema. Asarero ka. Puro ka asa. Seli! Naku, Selly, ayos ka lang? Ayos lang. Ne, lagi kang puyat. Masama yan sa atay. Magpahinga ka ng maaga. Ayos lang. Huwag mag-alala. Magpahinga ka na. Ang katawang to lalong humihina. Bago ako mawala, dapat tapusin ang bionic hand. Nay, anong tinitingnan? Mukhang may benta ang bahay sa tapat. Baka bagong nakatira yan? Dahil kapitbahay, dapat magkasundo tayo. Pag alis ko, pwede siyang tumulong alagaan si nanay. Hello? Kailangan ng tulong? Seri. Mateo! Sino? Grabe ang araw ko ngayon. Di mo na kumain. Ang gutom ko. Nanay Chona, pwede bang... Teo, wala ka bang konsensya? Ganyan na ang kamay ni nanay. Gusto mo pa siya magluto? Nanay mo? Oo, si Nanay Chona ang nanay ko. Walang pwedeng mangapi sa kanya. Eddie, mag-order na lang ako. Marumi ang take-out. Ako na magluluto. Nay, huwag mo siyang pansinin. Sige. Anong gusto mong kainin? Ako na magluto. Kahit ano. Kumusta? Type mo to, di ba? Oo. May mga litrato pa. Dinala ko lahat. Unang litrato natin to. At tong litrato sa kasal natin. Tingin mo, ang saya natin. Alam ko na nun pa, ang pinakasalan ko, ang pinakamagandang babae sa mundo. Edit ko lang tong litrato. Sabi mo busy ka noon. Pero kasama mo si Vivian. Pero ang bidang babae, naniwala sa kasinungalingan niya. Tingnan mo to. Unang malakad natin to, di ba? Maganda tong kuha. Kahit tinanggal si Vivian, di halata.
Nandun din siya. Kailan mo di siya sumama? Tama na, Boss Mateo. Hulam mo. Bakit sa mga litratong to, wala akong kinuha kahit isa? Diba? Gusto mo pang bumalik? Sige. Wala ka naman makakain dito. Uwi ako tipagluluto kita ng noodles. Selly, di ba pwedeng magsimula ulit? Siyempre hindi. Wala ako pake. Gusto kitang makasama. Boss Mateo, maghihiwalay na tayo. Umayos ka. Buwisit na sistema. Bigla na lang bumagsak ang sakit. Selly! Selly! Lumaban ka! Selly! Lumaban ka! Sa buhay na to, lagi na lang sa ospital. Selly, gawin na natin ang chemo. Hindi pwede. Mapapahamak lang ang proyekto ko. Mamamatay ang bida. Ay takda ng kwentong to. Walang pwedeng magbago nito. Pero kung ang bionic hand ay may isa sa gawa ko, at gamitin ang teoryan to para sa ibang bionic parts, hindi lang ito magbabago sa mundong to, pati na rin sa totoong mundo, magbabago ang buong sangkatauhan. Binigay ko na ang pera ko. Kulang pa ba yon? Deserve ko ang pera. Dapat may career din ako. Ang kamay na to ay parang totoo. Parang sarili ko. Ma, may pakiramdam ba? Anak, pilitin mo ba? May pakiramdam na. May pakiramdam na. Ma, galawin mo pa ang mga daliri mo. Nagtagumpay ako. Sa wakas, nagtagumpay din ako. Ang kamay na to, parang totoo talaga. Di lang ito kumikilos. May pakiramdam pa. Di ko inakala na ang kamay ko ibabalik sa dati. Salamat, Selly. Salamat, anak. Wala yun, Ma. Haro? Boss Mateo, ang resulta sa ospital ay lumabas na. Si Senyorita Vivian, ang batang dinadala niya ay hindi po sa inyo. Sige, alam ko na. Alamin mo rin kung sino ang ama. Sige po, ano na po, Boss Mateo? Isa siyang fling ni Senyorita Vivian, si Ramon Mendoza. May weak sperm si Ramon, kaya mahirap magkaanak. Siguradong masaya siya na magkakaanak siya, di ba? Hindi yan totoo, Mateo. Ikaw talaga ang ama. Layas! Lumayas ka sa bahay ko! Ma, sunduin mo ako. Pinatalsikan ko ni Mateo. Ano? Sobra na si Mateo. Hintay ka. Puntahan kita. Vivian, mahal ko. Nahanap na kita. Miss na miss kita. Pitaw, ba't ka nandito? Di ba binigyan kita ng pera para umalis sa lungsod ng Ilaya? Magbibigay ka na ng anak sa akin. Kaya bumalik ako para maging ama ng bata. Sino nagsabing anak mo to? Anak siya ng Reyes Corporation. Kay Mateo! Vivian, binigay na nila ang ebidensya. Huwag mo na akong lokohin. Kasal na tayo. Aalagaan ko ang bata. Ako na. Isang kulubi ka. Anong karapatan mong kunin ang anak ko? Bitawan mo ako! Diko! Fighter! Ang batang to ay tanging tagapagmana ng pamilya Mendoza. Sa akin ka lang, putik. Ramon! Anong ginagawa mo? Huwag matakot. Sinisiguro ko lang na ang anak natin ay malusog na isilang. Huwag mag-alala, Vivian. Di kita sasaktan. Gusto mo lang ba ng anak? Ipapanganak ko na. Pakawalan mo na ako, please. Sa tingin mo ba, maniniwala ako? Tandaan mo, Vivian Santos, kung may mangyaring masama sa bata, di ka makakatakas sa kamay ko.
Ang resulta ng matching nyo, lumabas na. Doc, kumusta na? Match ba? Nanay Chona, tulungan mo ko. Huwag sabihin kay Selly. Gino, huwag niyo po siyang sisihin. Wala akong karapatan. Kung magalit siya, dapat lang. Kasalanan ko lahat. Breaking news! Ang Sangyasay ay taking kay na kumpleto ng Pakuha sa Reyes Corporation at naglabas ng bagong produkto, ang Sunrise Bionic Hand, naging legend sa negosyo. Selly? May nakitang bagay na liver! Ma, di ba sinabi ko na, huwag mo na akong hanapan. Di ko kailangan ng transplant. Selly, paano yan? Bata ka pa. Kahit na ang transplant ay di ka tuluyang magamot. Pero makakapagtagal ka pa ng 8 o 10 taon. Ma, ang katawan ko, alam ko ang lagay ko. Di ko na kailangan ng transplant. May mas maraming tao na mas kailangan ng liver. Ibigay nyo na sa iba. Selly, sa sitwasyon natin ngayon, huwag mo nang iisipin ang iba. Isipin mo rin sarili mo. Ma, may mga bagay na di ko masyadong maipaliwanag. Pero desidido na ako. Ma, ayoko ang natitirang buhay ko ay gugugulin ko sa ospital. Ikaw, iproseso mo bukas ang paglabas ko. Selly! Ma, hagyusa. Selly Sagino ba talaga magpapaalam ng walang paalam? Di na kailangan. Tara. Tagapagdala, bakit ka pumunta sa Estados Unidos? Ngayon, ang huling araw ng bidang babae sa orihinal. Mag-isip ka ng paraan. Kundi, ang tunay mong sarili ay mawawala. Sige na, alam ko na. Mga kaibigan, ngayon, magli-live ako. Ubus na ang HP ko. Huwag naman, streamer. Bakit bigla na lang ito ang huling beses? Salamat sa inyo sa matagal na pagsama. Kung may pagkakataon, baka tayo magkita sa ibang mundo. Ibang mundo? Gusto rin ng streamer ang transmigration novels. Sa Beijing time ngayon, Disyembre 31, 2025, alas 11:59 p.m. Malapit na tayong mag-countdown. Patay! Sugo na ang tagapagdala! Failed ang final mission! Tanda Mateo. Kain na. Gawa to ng 5 star chef. Paborito mong steak ala Filipina. Sobrang daming paminta. Ayoko nito. Tandang Mateo, ang pihikan mo. Bukod sa ex-wife mo, wala nang makagawa ng paborito mong lasa. Ex-wife. Huwag mong buksan ang mata. Sige. Mateo, palsayong surprise na to. Paborito mong steak ala Filipina. At agave cocktail. Kumain na ako. Ang steak na to ay ginawa ko para sa'yo. Kaunting paminta lang. At ang cocktail ay ayon sa gusto mo. 4 na drops ng orange juice lang. Ang orange juice ay galing. Selly, ikaw na lang kumain. May gagawin pa ako. Alis na ako. Theo, may fireworks pa ako. Huwag ka munang umalis. Manood muna tayo. Ipapaputok ko na. Ikaw na lang manood. May gagawin pa ako. Mateo! Anong iniisip mo? Magpapaputok na ng fireworks. Ang kwestong to ay 2 buwan kong in-book. Perfect! Panurin ng fireworks. Siguradong nakita na to ni Tandang Mateo. Nung nakaraang taon, si Maricel ay nagpalit ng isang patent para kay boss. Para lang makuha ang pwestong to at inagaw sa akin. Anong sinabi mo? Di mo alam? Di mo ba napanood last year? May gagawin ako, kaya umalis na ako. Di nga. Pinagandaan niya ang New Year's party. Tapos umalis ka agad. Kaya pala nag-divorce siya sa'yo. Uy, Tandang Mateo, di ba live to ng ex-wife mo? Kailan siya pumunta sa Estados Unidos? Salamat sa pagsama niyo. Sige. Tandang Mateo, di ba sabi mo donate mo ang liver mo kay Maricel? Bakit siya pa rin? Di ko alam. Sabi ng doktor, mapapahaba pa ng 2 o 3 taon ang buhay niya. Ano na?
Selly ayaw pa rin mag-liver transplant. Gino, respetuhin na lang natin ang desisyon niya. Nanay Chuna, payag ka bang hayaan si Selly na mamatay? Ayaw din namin. Pero matigas ang ulo niya. Wala na akong magagawa. Nanay Chuna, ganito na lang. Sorry, ang number na tinatawagan ay patay. Selly, nasaan ka ngayon? Sabihin mo agad. Di ba si Boss Mateo to? Napadalaw ka pa sa live! Huh, di ba si Gago yan? Lumayas ka! Sabihin yung lokasyon niya. Bibigyan ko ng 100,000. Teo, huli na. Di pa huli ang lahat. Selly, hintayin mo ko. Boss Mateo, nasa New York si Senyorita Santos. Huwag kalimutan na padala ng 100,000. Hello, Assistant Lim. I-book mo agad ang flight papuntang New York. Mag-go countdown na! Di ka manonood ng fireworks? Boss, malapit na mag-New Year. Papunta pa rin sa airport? Oh, pakibilisan ang takbo. Di pa ako sumugal ng ganito. Kung matalo, kahit huling beses sa pamilya, di ko na makikita. Buisit na sistema. Di mo ba pwedeng mag-spoiler kahit konti? Sorry po, streamer. Paano mo nalaman ang eksaktong oras na kamatayan mo? Oo nga, ang mga may cancer, hanggang kailan mabubuhay, walang makakapag-akala. Baka gusto mo, ate, huwag kang magpakamatay. Hanggat may buhay, mabuhay ka. Selly, bawag ang mamatay. Huling live ko na to, pati sa pag-ibig. Pasaway ngayon. Ay countdown natin huling 10 seconds. 10? Siyam. Selly. Ma, bakit nasa ospital na naman ako? Baka nilagyan mo ng gamot ang gatas ko. Selly, payag ka na sa transplant. Handa na ang liver. Nakikiusap na si nanay. Ma, hindi dahil ayaw ko sa transplant, kundi... Kundi ano? Di pwede. Kung sasabihin ko ang totoo, papatayin ako ng sistema. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Pero talagang di ko kailangan ng transplant. Sayang lang ito sa liver. Kumusta? Handa ka na ba? Mamayang hapon ang transplant mo. Dr. Javier, ayoko na ng transplant. Ibigay ang liver sa ibang pasyente. Ano? Pero ang liver na to. Ito ay ano? Ang liver na yon ay galing kay Gino. Mateo Reyes. Kaya niya talaga gawin to para sa akin. Oh, nasa operasyon na ang Gino ngayon. Hinihintay ka na, Selly. Kung ako ang orihinal, baka sobrang na-touch na ako. Pero Mateo, sa pilitan mong ipapalipat to, tingin mo ba magpapasalamat ako? Huling beses ko nang ipapaliwanag. Di ko talaga kailangan ng liver transplant. Kahit gawin ko, kahit matagumpay, di ako aabot ng bagong taon. Handang mag-donate si Ginoong Reyes, napakabuti niya. Bilang kinabibilangan ng tatanggap, salamat sa pabligtas niya sa isang pamilya. Sally. Nay, kung pipilitin niyo pa ako, magpapakamatay ako. Wag. Wag. Gawin niyo na ang sinabi ni Selly. Sige. Tatla. Dalawa. Isa. Selly! Selly! Driver! Bilisan mo! Selly! Bagong taon na ba ngayon? Ngayon na ba ang Enero 1, 2026? Tingnan ko. O nga, Enero 1, 2026 na. 1 minuto na. Ma, ang galing! Nagawa ko! Panalo ko! Congrats, Dado Pagdala. Nakaraos ka sa Disyembre 31, 2025. Final mission, 300 points reward. Reminder,
May 500 points ka na. Pwede kang mag-draw o mag-ipon ng 1,000 points para isama ang isang tao sa totoong mundo. Bakit di mo agad sinabi? Halos tapos na ang misyon ko. Paano pa ako makakaipon ng 500 points? Sino bang mang-afahala na matatapos mo ang final mission at ginamit pa ang ganitong maduming paraan? Tumawid ka pa ng time zone at pumunta sa Estados Unidos. Bag-exploit talaga. Mayos kung ginamit ang rules. Oo. Tingnan natin kung magagamit mo ang huling rule. Sa orihinal, pabulong na namatay ang bida at di nagpaalam sa bidang lalaki. Kung bago ka bumalik, makapagpaalam ka sa bidang lalaki at halikan mo siya, makakakuha ka ng dagdag na 500 points para madala mo ang bidang lalaki sa totoong mundo. Teka, meron ka ba special na trick? Sa sitwasyon na to, may halik pa? Pwede ka ring sumuko? Hey, ang hirap kong umabot hanggang ngayon, hindi ako basta susuko. Ang misyong ito ay sa loob ng 2 oras o sa oras sa Estados Unidos Disyembre 31, 2025 matapos. Pagkalipas ng 2 oras, kahit tapos o hindi, mapipilit kang ibalik sa totoong mundo. Ibig sabihin, sa 12 oras na to, walang limitasyon at dadawin ko ang gusto ko? Pwede rin ganon? Sige, alam ko na. Sally, magaling ka na ba? Magaling na? Wala nang sakit ng baywang ko. At sa binti ko rin. Sa pakiramdam ko ngayon. Kaya akong talunin ang 10 superhero. Mabuti naman, Sally. Kanina, natakot talaga ako. Akala ko talaga. Ma, may isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Pero sa tingin ko, bago ako umalis, dapat kong sabihin to sa'yo. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Kasi, galing ako sa ibang mundo. Ibig sabihin, sa mundong to, para sa amin, isang nobela lang to. Napunta ako sa katawan ng bidang babae rito. Ang bidang babae sa orihinal ay sa Disyembre 31, 2025 namatay. Kaya ang misyon ko ay mabuhay pagsapit ng Disyembre 31, 2025. Anong paglipat? Anong misyon? Sally, anong ibig sabihin? Sa madaling salita, ay ginamit ko ang time zone para mabuhay sa oras ng Estados Unidos ng Disyembre 31, 2025 at malampasan ang oras ng Beijing ng araw na to. Kaya, tapos na ang misyon ko. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Di ka na ba mamamatay? Oh, kaya rin no. Kung bakit hindi ko ginawa ang liver transplant. Dahil para sa akin, pareho lang naman. Kung matagumpay ang misyon ko, mabubuhay din ako kahit walang liver transplant. Pero kung mabigo ako, kahit magpa-transplant pa, mamamatay din ako. Kaya hindi ko sinabi sa'yo noon. Dahil kung mabunyag ang sikreto, ang dalawang ako ay mamamatay. Anak ko, hindi ko alam na nagtiis ka ng ganito. Ngayong ang mga misyon ay tapos na. Babalik ka na ba sa mundo mo? May 12 na oras pa at mapipilitan na akong bumalik. Sige, ang maging nanay mo sa panahong ito ay sapat na sa buhay ko. Ma, bago ako bumalik, may isa pa akong gagawin. Sally, patawad. Hintayin mo ko. Hintayin mo ko, please. Sally! Hindi ka patay. Buhay ka pa. Sige na. Posing ka. Huwag kang umiyak. Wala akong pake. Wala namang nakakakilala sa akin dito. Sa hotel muna tayo. Sige na nga, ilang oras na lang naman. Di na kita papatulan. Tara. Sinanay Chua na talaga. Ang banggo ng duto. Theo, pwede mo na bang bitawan ang kamay ko? Di ko bitawan habang buhay. Mateo, wala na tayong bukas. Wala na tayong tatahakin.
Telly, alam kong hiwalay na tayo. Pero susubukan ko para makita mo ang sinseridad ko na magpakasal ulit sa akin. Hindi pa alam ng Gino. Haalis na si Selly sa mundong ito. Ito na ang huling hapunan natin kasama si Selly. Mateo, alam mo ba kung bakit di kita mahal? Ikaw, di mo na ba kumahal? Hindi yun ang dahilan. Wala akong naramdaman sa'yo. Imposible yan! Selly, galit ka pa rin, di ba? Ayos lang. Lagi kitang susuyuin. Kung di ka manuyo sa isang buwan, isusuyo kita ng isang taon. Kung di ka manuyo sa isang taon, isusuyo kita habang buhay. Teo, kisa pagsuyo nabubuo ang pag-ibig. Ang mahal ko ay lalaki na kakaintindi sa akin, napapakita ng respeto at unawain ako. Pero ikaw, hanggang ngayon di mo pa rin natutunan yan. Di ko maintindihan. Binigay ko na ang lahat ng yaman ko. Sinuportahan ko rin ang karir mo. Para iligtas ka? Ako. Saan ba di kita nirespeto? Para iligtas ako. Kahit atay mo pinutuloy mo, di ba? Kaya kung di ko tatanggapin, ako na ang walang utang na loob? Di yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko nang sabihin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Theo, di ko alam kung napansin mo. Ang aking itong isang taon ay malaki ang pinagbago. Hindi na ako ang dating ako. Sino ka ngayon? Ang dating Maricel ay sobrang nagmahal sa'yo. Pinakawalan niya ang trabaho at ang sarili niya at para pasayahin ang babaeng gusto mo, si Vivian. Kusa siyang naging blood bank. Pero kahit ganon, wala siyang nakamit na maganda. Sa pilit mong pagkuha ng dugo, sumabog ang liver cancer niya at pumano noong Disyembre 31, 2025. Di ba buhay ka pa naman? Theo, sasabihin ko ang totoo. Mula Disyembre 31 na nakaraang taon, napalitan ng kaluluwa ko. Hindi ako si Maricel. Isang taga-ibang mundo ako. Ngayon, naiintindihan mo na, masyado kang mayabang. Para sa iba, baka dominante ito, o kaya'y may sexual tension. Pero ang paborito ng isa ay pampatay ng isa pa. Ang pagampun mo ng atay para sa akin ay para lang ma-impress ang sarili. Pinilit mo lang na gawin ang tingin mong tama. Ang totoo, hindi mo man lang tinanong kung kailangan ko ba talaga. Natanong mo ba sa sarili mo kung mahal mo ba talaga ako? O para lang bayaran ng utang na loob sa nagligtas sa'yo? O baka naman, para lang ma-impress ang sarili? Hindi. Di ganyan. Naisip ko na. Sally, mahal kita. Mahal talaga kita. Huwag mo kong iwan. Please. Sabi ko, lalayo talaga ako. Di ko to desisyon. Di ba, may huling misyon ka pa. Tutulungan kita. Congrats na Bandala! Natapos ang reward mission, nakakuha ng 500 points. Pwede ka nang pumili na isasama sa totoong mundo. Sally, bigyan mo ko ng huling pagkakataon. Isama mo ko sa mundo mo. Niligawan kita ulit. Maging ang gusto mong maging lalaki. Gagawin ko. Sorry. Mateo, mas bagay ka sa mundong to. Naasikaso ko na. Ang papapasali naman na 50% ay para sa mga batang taga-bundok. At ang natitirang 50%, ibabalik ko sa'yo. Sana makagawa ka ng mas magandang bionic arm para tulungan ang maraming nangangailangan. Hindi. Ayoko. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong rumespeto sa akin? Nay, tara na. Siri!
Nakawin na ako. Nakawin na ako. Mag-live ka pa! Ano may ending? Umulan na malakas. Yumakap si Mateo sa litrato ni Selly. Sabi ko na nga ba, satisfying to. Bakit may sulat pa? May kumislap na kidlat. At saktong tumama ito kay Mateo. Sa isip ni Mateo, biglang may narinig siyang kakaibang boses. Congrats na napadala! Na-activate ang sistema ng bida lalaki. Pwede kang manatili sa libro o kumunta sa mundo ng bida. Para hanapin siya. Huwag!